napakahirap talaga ng trabaho niya. Nakakatulong ba to? Eh, siyempre hindi. Kasi parang lumalabas talaga at nakikita naman ng taong bayan na pinagtatakpan lang yung kasinungalingan. Nakakatulong itong mga sagot ni Jose Claire Castro doon po sa communication gap na nangyayari considering na ang hinahanap ng taong bayan ngayon ay sagot mismo mula sa presidente hinggil po dito sa pagkakaugnay sa kanya sa mga kickback nung panahon ng eleksyon, lalo pat nababanggit yung mga alyansa, mismong yung artista, performer, nakatanggap rin, pumaldo rin. Kinumpirma po yan ni Congressman Egay Irice. Hindi lang si Ege Irice, di ba, MG, pati si Congressman Toby Tiangco, Mm. nag-confirm na dyan. Actually, siyempre, naaawa din ako kay Yusek Undersecretary Claire Castro kasi ang hirap talagang magsinungaling eh. Ang hirap talaga na magsalita ka ng para bang pinagtatakpan mo na lang kung ano talaga nangyayari. Kasi, klaro, sinabi niya ni Senator Lacson. So, di ba, kung talagang sinasabi na walang ebidensya, eh si Senator Lacson na ngayon nagsalita. Merong ginawang affidavit si Yusek Bernardo, sumulat sa kanya at sinabi niya to. So, napakahirap talaga ng trabaho niya. Nakakatulong ba to? Eh, syempre hindi. Kasi parang lumalabas talaga at nakikita naman ng taong bayan na pinagtatakpan lang yung kasinungalingan. Ah, Hindi ko alam paano nilang pagtatakpan to ng tuloy-tuloy. Dahan-dahan na uungkat to, nakikita to ng taong bayan, nababasa, naririnig. Hindi nila mapigil. Di ba? Parang MJ, Admar, parang kala mo, tumahimik na. Biglang, eto na naman, may lumabas. No? Hindi natin malalaman. Baka bukas makalawa si Yusek Adrian Bersamin magsalita tungkol dito. Kung sila ay runner lang at talaga nagdi-deliver lang naman sila ng pera, pagpalagay mo na, kahit na siguro nakakuha sila kung ano man, no? Kung konti o ano man, pero hindi sila yung pinaka-beneficiaryo nung nangyaring korupsyon, nung nangyaring nakawan. If at all, eh runner lang sila. Tsaka kung tutugma mo, MJ Admar, di ba yung pinag-usapan na 100 billion na sinabi, o para sa Pangulo yan, ilagay mo yan dyan, eh tumutugma eh. Sinabi na rin ito ni Yusek Bernardo na yun nga, meron talagang 81 billion na pondo na siya nag-ayos, tapos meron pa kay Secretary Manny Bunuan na siya rin na nag-ayos. Kawawa dito yung mga bata, MJ Admar. Alam mo naman si Sec Manny Bunuan, matandaan na rin yan. Si Mm. ES Bersamin, may edad na rin yan. Eh paano itong may mga future pa? Masisira na lang ba yung pangalan nila na ganun-ganun na lang? Na pababayaan nilang magamit sila dito, pagtakpan nila ang lahat, na balang araw, alam din naman nila mauungkat to, at baka sila pa magkaroon ng kaso. Opo, lalo pa, Kong, na nananatiling negative yung survey ratings ng Pangulong BBM. Sir, meron po bang kaugnayan ito sa paparating na selebrasyon ng 40th anniversary ng EDSA People Power na patindi ng patindi yung issue at yung perang pinag-uusapan sa korupsyon? The same surname, Marcos Jr., 40 years ago, Marcos Sr. Alam mo, MJ, ang mahirap dito sa sitwasyon ng Pangulong Bongbong Marcos, eh talagang nagkaroon siya ng pagkakamali doon sa pinabayaan niya yung budget. Pinabayaan niya yung nakawan. Pinabayaan niya yung yung kanyang pondo na yung president's budget na dapat sana na iayos yung mga pangunahing proyekto. Kaya hindi ko alam paano niya i-reverse to, hindi ko alam paano niya mababago itong kanyang sitwasyon. Ang problema lang dun sa nangyari, dun sa pagtatakip nila nung lahat ng investigasyon na nangyari, hindi nila mapigil. Kasi yun nga, yun ang katotohanan na nangyari. Yun ang mga involvement, di ba? Ang sabi nga ng iba o sige, kung talagang wala kang kinalaman dyan, si Speaker Martin lang ang talagang may kinalaman, edi pabayaan mo magtuloy yung investigasyon. Eh, ang problema nga, wala tayong nakikitang ganun eh. Nasasabi na yung pangalan niya, involved na yung mga tao niya, no less than the executive secretary was involved, no less than the his secretary of budget and management is involved. So, ano ba talaga? Nandiyan ka ba? Na-involved ka ba? Bakit mo pinagtatakpan itong mga taong to? At yung lahat ng institusyon na dapat gumagawa ng investigasyon, eh talaga natahimik. Unahin ko Kongreso, Quadcom, dati, grabe. Talagang bukbukan yung ginagawang investigasyon. Biglang nawala. Hindi nila pinasok yung flood control. Pagdating dito sa Senado, nagkagulo pa, di ba? Nagkapalitan pa ng leadership ng flood control ng Blue Ribbon Committee. Pagkatapos,
hindi nila malaman kasi pag kami nabuksan na topic na natuturo kay Pangulo, hindi nila matugunan o hindi nila mapagpatuloy. Yung kay Saldi ko lang sasabihin nila, hindi, dapat i-notarize niyan, di ba? Pwede naman nilang gawin yun eh. Pwede yung apostille na maisagawa sa ibang bansa. But even more than that, kung gusto nilang questionin si Saldi ko, pwede talaga na magkaroon ng suspended rules ang Senado o Kongreso na sa isang Zoom meeting, pabayaan siya magsalita at questionin siya. Pero nawala na rin. Hinto na rin nila yung ginagawang investigasyon. Yung ICI, ayun, nalagas ng nalagas. Di ba? Nag-resign ng lahat ng mga tao. Hindi sila tumuloy sa pag-iimbestiga. Naipit na. So, alam ng tao na huminto, bitin. Kaya itong ratings niya talagang bumabagsak dahil nakikita ng tao yung pagtatakip na sinasabi nilang ang Pangulo ang nagsimula ng investigasyon sa korupsyon. Oo, siya nagsimula. Pero ang tanong, kasama ba siya? Yung tanong dun sa kasama ba siya, ayaw naman nilang ungkatin. Kasi nga, sa aking pananaw, kasama talaga siya. Kaya ito yung nangyayari, nagkakagulo-gulo na.